Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi, Dave. Manatili ka. Awat ni Julian dito. Umupo ka. Bahagya yata na tauhan ito sa diin ng pagkakagbigkas niya sa sinabi niya dahil walang kibong naupo ulit ito. Masama ng tingin dito ng pamilya niya. Natatakot siyang baka bigla nalang magsabong ang mga ito. Hindi talaga niya inaasahan iyon. Ang tanging nasa isip niya ay mapapadali marahil ang pagpayag ni Dave sa hinihiling niya kapag kaharap ang mga magulang niya. Hindi niya naisip na pwede nga pala talaga mag-away-away ang mga ito kapag nagmatigas sa pagtanggi si Dave. Hindi rin naman kasi lingid sa kanya na gusto talaga ng pamilya niya magbalik siya sa dating trabaho niya dahil alam na mga itong doon siya masaya. Ma, alam ko namang gusto niyo ako magbalik sa dati kong trabaho kaya hindi ko na hinihingi ang permiso niyo. Aniya, pero hindi ko naman pwedeng i-bypass si Dave dahil boyfriend ko siya. Kung hindi ko hihingi ng permiso niya at basta na lang ako babalik sa pagiging flight attendant, dapat na makipag-break na muna ako sa kanya. Malinaw kasing pamabastos iyon sa kanya. Paliwanag niya. Nagsasayang ka lang naman yata ng oras at laway sa pakikiusap mo, ate. Paghalo na rin ni Mark sa usapan. Mark, shut up please, sabi niya sa pilit na nagpapakahinahong boses. Masama mukhang hindi na ito kumibo. Kanina lang, habang nagsisimula silang kumain, ay maaliwalas ang mukha nilang lahat. Ngayon, pawang hindi na maipinta mga mukha nila. Parang wala na rin gustong magsalita. Since dinner is over, pwede na siguro umuwi si Dave. Maya-maya'y sabi niya. Wala silang kibuan ni Dave habang inihahatid niya ito sa sakayan nito. Hinagkan siya nito sa pisngi bago ito lumabas ng bakuran nila at lumulan sa sasakyan nito. Ingat, matipid na bili niya habang nagsisimula nitong paandarin ang sasakyan nito. Nilingon siya nito at ngumiti ng matipid, ngunit hindi nabigyan ng ngiting iyon ng kahit kaunting liwanag ang nangungulimlim pa rin mukha nito. Parang anumang oras ay may bubuhos na malakas na ulan na magpapabaha at lulunod sa kanilang relasyon. Nasa sala ng pamilya niya nang magbalik siya sa loob ng bahay. Maupo ka muna rito, anyaya ng kanyang ama sa kanya. Lalagpasan na sana niya mga ito nang tawagin siya nito. Ang balak sana niya ay dumiretso na ng akyat sa kwarto niya. Pag nagmatigas sa pagtanggi ang lalaking yan na magbalik ka sa dating trabaho mo, hiwalayin mo na siya. Pa, mahal ko si Dave at alam kong mahal din niya ako. Kung ganun, kayong dalawa na lang ang magsama. Tumayo na ito at iniwan na sila. Sang-ayon ako sa sinabi ng ama mo, Julian, sabi ng kanyang ina. Kalimutan mo na ang lalaking yan pag hindi ka pinagbigyan sa gusto mo. Tumayo na rin ito at sumunod sa kanyang ama. Bakit ka matatakot na mawala sa iyo ang Dave na yun? Sigurado, maraming manliligaw sa iyo pag nalaman nilang break na kayo. Ani Janet. Sigurado yun, segunda ni Mark. Tumigil na nga kayo, singhan niya sa mga ito. Kapag kayong dalawang nakipagrelasyon, pakikialaman ko rin kayo. Nasusuyang babala niya sa mga ito. Hahanapan ko rin ang kapintasan ng mga magiging partner nyo. Hindi mo kami mapapakialaman dahil ang kukuhanin naming boyfriend at girlfriend ay yung may respeto kina mama at papa. Parunggit pa sa kanya ni Janet habang umaakyat na siya. Gusto niya sabunutan ng sarili sa sobrang pagkainis. Hindi nga naman maganda yun, Julian, komento ni Irene pagkatapos niyang ikwento rito ang nangyari sa hapunan kanina. Napangiwi pa rin siya kahit inaasahan na niya ang ganoong komento mula rito. Tinawagan niya ito pagpasok niya sa kanyang kwarto. Kailangan niya ng ibang makakausap at mapapaghingahan ng sama ng loob. Natutuliro siya sa nangyayari. Bakit naman ganoon si Dave? Hindi ba dahil gusto lang niya masiguro lagi akong safe? Aniya, naroon na ako, pero dapat talaga ay kinonsidera niya ang damdamin ng parents mo. Kahit masama ang loob niya,
dapat ay pumayag na siya. Tapos, kinausap ka na lang sana niya. Yung kayong dalawa lang para sabihin na pumayag lang siya dahil nahihiya siya sa mga magulang mo. Pero ang totoo ay hindi naman talaga siya pabor sa gusto mong mangyari. Saka kaniya pwedeng kulitin ulit na huwag na magbalik sa pagiging flight attendant. Pwede niyang gawin 10 doble ang sahod mo kung gusto niya para makumbinsi ka lang niya na manatili sa office niya. Gusto lang siguro niyang ipakita na ayaw na talaga niya ako magbalik sa pagiging flight attendant. Eh mali nga yun. Kahit kanina mo pa itanong. Kahit itanong ko pa sa family mo. Biro nito. Sabay tawa. Sige, mang-asar ka pa. Aniya, pinatatawa lang kita. Anong gagawin ko ngayon? Gaya ng ipinayo ko sa'yo noon. But I think they should do it. Payo nito. I don't think so. Sa tingin ko naman, ay normal pa rin yung pagtutol ni Dave sa gusto kong mangyari. Kung para sa kanya delikado talaga ang trabahong yun, anong magagawa natin, 'di ba? Concerned lang talaga siya sa akin. Sabihin na natin gano'n na nga yun. But the fact remains na pinipigilan kanya maging masaya. As your boyfriend, one of his duties is to make you happy. Here's a chance to make you happy. Bakit ayaw niyang ibigay sa iyo? Sa kaisipin mo, hindi ba para nagiging selfish na rin siya ng lagay na yun? Ang iniisip lang niya ay ang sarili niya. Yung takot niya. Mas marami pa ngang nahi-hit and run sa kalye kaysa sa mga bumabagsak na eroplano, di ba? Baka sa susunod, pagbawalan ka na rin niyang tumawid sa kalye para hindi ka masagasaan. Hindi malayo, di ba? Hindi na siya umimik, pero may punto ito. Tulad din na may punto ang mga magulang niya at mga kapatid. Mali nga yata si Dave. Pagkatapos nila mag-usap na Irene, ay nagmuni-muni siya hanggang sa makabuo siya ng desisyon. Kakausapin ulit niya si Dave. Kapag hindi pa rin siya pinagbigyan nito, isang relasyon na magwawakas. Pero agad din niyang kinuwestiyon ang desisyon niyang iyon. Hindi ba parang pag-aaksaya lang ng oras kung muli lang siya makikiusap dito? Baka mapahiya na naman siya. Sa tingin niya, ay desidido ng kanyang nobyo na huwag siyang pagbigyan. Hindi siya napagbigyan nito kahit kaharap ang pamilya niya. Kahit yata buong ang kaniyang maglambing at makiusap dito, ay hindi pa rin magbabagong isip nito. Isa sa mga katangian ni Dave, ito mismo ang nagsabi sa kanya ni Yun, ay ang hindi pagbabago ng isip nito kapag nakabuo na ng desisyon. Bago naman ako bumuo ng desisyon, ipinag-aralan ko na yun ang husto. Every detail, every consequence, everything. Kaya ang pagbabago ng isip ko ay mas malabo pa sa putik sa isang kanal ng 20 taon nang hindi nalilinis. Only women change their mind. Naalala niyang sabi nito sa kanya. So, bakit pa siya makikiusap dito? Dapat na talaga siyang bumuo ng desisyon. Tatapusan na niya ang relasyon nila. Kaya naman, abangan natin ang susunod na kabanata.